Okay, naputol tayo kay Mrs. Teresita Angsi na siya ay dapat tigilan niya ang paninira sa militaring Pilipino at militaring pulis at sa mga sibilyang pulis na paratangan niya ang mga Pilipino na sila ay terorista at mamamatay tao. Merong mamamatay tao dito ay yung mga dayuhang tulad ng Inchik na pinapatay ang kasaysayan ng Pilipinas at binubuhay ang kasaysayan ng bayan upang ang province ay mabuhay sa kanilang dugo. So walang ganyang kasaysayan na si Dr. Jose Rizal nag-alay ng Pilipinas para sa bayan ng province ng ancestors ng China. Ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal sa line 3 to 5 ng paragraph 1, line 3 to 5 ng paragraph 5 ay walang iba kundi ang buhay niya ang kanyang isinuko sa bansa ng kanyang Diyos. Ang Pilipinas ay hindi bayan ng ancestors o ancestry of Chinese dito sa silanganan. Ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ito ay bansa ng ating Diyos, ng aming Diyos dito sa lupain ng aming mga magulang. Okay? So, ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal sa flag na ito ay hindi flag ng mga anak ng bayan, kundi flag ng anak ng bansang Pilipinas. Dahil tinawag ni Dr. Jose Rizal na ang Pilipinas ay Eden, meaning ito ay motherland na kung saan ang mga Pilipino ay ipinanganak na walang bahid na kahihiyan, walang kapintasan mula sa lupain ng kanilang Diyos. Okay? So, ang ibig sabihin nitong puti ay atmosphere, na nakatungo sa Luzon, Visayas at Mindanao. So, yan ay atmosphere na nakabalot sa daigdig. Okay? Na kung saan yan tumatama yung sinag ng araw. Okay? So, ganun yan. So, ang pinaliliwanag ni Dr. Jose Rizal ay more on astronomy. Bagat isinulat ni Dr. Jose Rizal ang kasaysayan ng Pilipinas hindi sa pamamagitan ng trace of ancestry, blood of infusion, blood of fornication of Chinese ancestor to a Chinese prostitute in the sea. Hindi po sinabi ni Dr. Jose Rizal na yung sinasabing Eden sa line 2 ng paragraph 1 na naka-interlock sa line 2 ng paragraph 13 ng Mi Ultimo Adios, walang tinutukoy na ang Eden ay isang Chinese prostitute. Kaya hindi pwedeng i-apply na si Dr. Jose Rizal ay apo ng China. Dahil ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal ay ang kanyang bansa ay tinulad niya sa Eden, isang lupain ng Diyos na tulad sa perlas, tulad sa jewel of the sea, na walang kahihiyan at walang kapintasan, walang pananampalatayang pumapatay. Okay? Itong bayan, napakaraming pinatay. Bago na itatag yan, pinatay na si Andres Bonifacio. At kalaban niya ang bansang Pilipinas hanggang ngayon. Yung mga makabayan, number 1 enemy nila ang bansa ni Dr. Jose Rizal. So itong mga makabayan na galing sa province of China, na mamatay daw sila ay para sa bayan. Kasi ang pinoproteksyon na nila ay yung ancestry nila galing dyan sa province of China na naging isang secret society or fraternity na nagkukwento, nagbabalita ng maling istorya ng Philippine Revolution. Okay? So ngayon, dito pa rin tayo sa flag. So ang flag ng Pilipinas, nakikita nyong itim na ito, ayon yung sinasabing
region of the sun. Okay? So, ang sinasabing region of the sun na yan, na ipa-plot natin dito na halimbawa dito sa March, ano? Yung March na yan, diyan nagsisimula yung vernal equinox, yung spring, no? So, galing dito sa March 21, magsisimula yung tagsibol. And then, hanggang dito ang tagsibol, pagdating ng June 21, ay summer solstice. Okay? Tapos, sa summer solstice, summer yan hanggang dito sa September 22. September 21. Okay? Then, ang September 21 ay end of summer at ang September 22 ay beginning of autumn o yung fall, yung sinasabi taglagas. Okay? So, ang tawag dito sa September na ito ay autumnal equinox. Okay? Tapos, pag bumaba na yan dito, okay, nandito na siya sa autumn. Dadating naman siya sa December. Yung tinatawag na winter solstice. Okay? So, December 21 hanggang March 21 ay winter. Taglamig. So, ganun yan. Yun po ang pinakikita niya. Itim na nakapaikot dito. Meaning na yan ay nagre-represent ng ecliptic. Okay? So, ang pinakikita natin dyan ay yung pananaw natin, okay, sa ating planeta, mula sa ating planeta patungo sa araw, na ang araw ay bumabagtas sa background ng maraming constellation o ng stars dyan sa sky. Okay? So, habang umiikot dito ang ating planeta sa ecliptic o sa orbit, sa loob ng 12 buwan, ay natatanaw niya lahat ng constellation of stars. So, ganun din ang Pilipinas. Kung ang Pilipinas ay umiikot, kung ang planeta natin ay umiikot, halimbawa, si Dr. Jose Rizal pinanganak dito sa June. Okay? Of course, yung Pilipinas kasama ng ating bansa. Yung planeta, kasama niya ang Pilipinas. Yung ating bansa, umiikot din. From June, pinanganak si Dr. Jose Rizal. June 19, 1861. Tapos September, autumnal equinox. And then, punta sa winter solstice, December. And then, punta siya sa vernal equinox, spring. And then, punta naman siya dito sa summer, sa June 21. So, paikot-ikot lang yan ang cycle ng panahon. So, nabubuhay si Dr. Jose Rizal sa loob ng 35 na beses ng pag-ikot ng ating bansa kasama ng ating planeta dito sa rehiyon ng araw sa loob ng 35 years hanggang siya ipatay dito sa December 30. And then, tumigil ang buhay niya. At pinatay siya dahil lamang sa pagmamahal, pag-idolo sa pangalan ng Pilipinas na kanyang pinatunayan na lupain ng ating Diyos na ibinigay sa atin bilang ating motherland. Okay? So, ganun. So, ibabalik natin ito dito. So, pinatutunayan ni Dr. Jose Rizal sa ating flag at sa rehiyon ng araw na ito ang eksaktong kanyang sinasabi. Okay? So, ecliptic. Kaya tinawag na ecliptic dahil
ang orbit na kinaroroonan ng planeta natin na iniikutan niya yan sa paligid ng araw ay maaaring mabarahan ng buwan. Pag bumara ang buwan dito sa areang to, kahit na umaga, okay, ay magdidilim. Okay? Wala kang makikitang liwanag. Okay? Pag tumingin ka doon sa araw, madilim ang nakikita mo. Okay? So, ganun yan. Ang tawag doon ay nag-eclipse. Okay? So, ang buwan ay umiikot din yan counterclockwise sa loob ng 27.3 days sa ating planeta. Kung new moon to new moon ay 29.5 days bago siya makabalik at hindi siya nagro-rotate sa kanyang sariling axis. Lagi ang isang mukha niya ang nakaharap sa lahat ng panig ng mundo, no? Isang mukha lang ng buwan ang makikita sa panig ng mundo, no? So, habang umiikot ang ating planeta, sumusunod din ang kanyang buwan, ganyan. Okay? So, kung nasaan ang ating planeta, nandyan din yung ating buwan. Ikot din dyan. Okay? So, hanggang sa makarating sila dyan sa isang cycle. Okay? So, ang pinapaliwanag natin dito ay cycle of life ng ating bansa, ng ating buhay, at ng planeta sa rehiyon ng araw. Maging sa katubigan o kalupaan, ang simoy ng hangin nami-maintain dahil sa tamang rate ng pag-ikot at tamang distansya ng buwan at araw sa ating planeta. Okay? So, yun po ang meaning ng rehiyon ng araw. Okay? Pero akong bansa na mahalaga at kayamanan sa akin na matatagpuan sa rehiyon ng araw. Okay? Nasa line 1 of paragraph 1 ni Ultimo Diyos. Farewell, beloved country, treasured region of the sun, pearl of the sea orient, our lost Eden. No? So, tinawag ni Dr. Rizal na Eden ang ating bansa dahil yan ay motherland. Okay? Lupain na kung saan doon tayo nagmula. At ang lupain na yan ay galing sa ating Diyos. Okay? Hindi galing sa ancestors ng China. Yan ang meaning ng lupain. Galing sa ating Diyos ang okay? Galing sa ating Diyos ang lupain. At dyan tayo nilalang ng ating Diyos. Okay? Yun ang meaning ng sinasabing Eden. No? So, Eden, hindi pwedeng gawing pinsan, kamag-anak, kapatid, o childhood friend. Ano? Dahil yan ay bansa, tahanan ng ating lahi. No? Wala pang lahi ng tao na tumira sa dugo ng inchik. Okay? Walang rehiyon ng araw, karagatan, na ginawang tahanan at bahay ay yung Chinese village. So, hindi pwedeng i-reverse ang history ng Pilipinas. Kapag ito ay sinulat ni Dr. Rizal sa rehiyon ng araw. Ano? So, ang ating ipapaliwanag itong section na ito sa lower body ng ating illustration. Ano? At ilalagay natin sa constellation star constellation chart, no? Kung natin ilalagay yan, yung ikot ng Pilipinas dito sa ecliptic. Okay? So, itong nakita natin na orbit ay tinatawag natin ecliptic dahil yung observation natin
sa ating planeta ay pwedeng maging kapantay ng buwan, no? At bumara dyan dahil isa lang ang horizontal plane ng mga planeta at buwan ng ating planeta. Iisa lang ang space na ginagalawan, iisa ang level, kaya nagkakaroon sila ng eclipse, ano? So ganun yan, ikot-ikot yan sa the same level ng section ng ating portion ng ating orbit, ano? So ito yung orbit ng ating planeta, itong orbit ng ating buwan, ano? So pantay yan, kaya eksakto pagka nag-eclipse, makita mo na halos kunting-kunti lang makita mo sa sinag ng araw doon na lumalabas doon sa buwan. Napakadilim ng paligid. Ang tawag doon sa lumalabas na liwanag doon sa gilid ng bilog na buwan ay corona, di ba? May corona yung buwan, oh. Ang dilim na ngayon kasi nag-eclipse. So ganun yun. So nasa ecliptic umiikot ang buwan at planeta natin. Okay? At sa background ng ating planeta, ng buwan at ng araw, makikita natin ang mga stars dito sa paligid. Ganon din doon sa likod ng ating planeta. Ngayon, kung isusulat natin ito, dahil ito ay naka-top view, so kung isusulat natin sa horizontal chart, ano, itong one cycle na ito ay ito yung galing sa March patungo sa June, September, December, March ulit. Babalik din siya. Kaya ang nakita natin dito ay March, April, 4, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. So, dito na yung March. Babalik-balik lang yan. So, naka-horizontal yan, naka-graph yan. At yan ang explanation ng relationship ng ating planeta, unang Pilipinas, doon sa buwan. So, ibig sabihin, kung nandyan ito yung araw, bumara dito yung buwan, so, magdidilim yan, ano? So, nalaki-lakihin natin itong buwan. Ito rin natin. So, kung ano nakikita natin dito sa top view, ito yung month of June. Okay, dito yung planeta natin. Okay, dito yung buwan, dito yung araw. Okay, yung observation natin sa Pilipinas, pag nakita natin yung buwan, na ang background ay araw, at yung araw, ang background niya ay mga bituin. Okay, ibig sabihin, nasa eclipse. Okay, nasa ecliptic area ang planeta, ang buwan, at ang araw. Yung tatlong celestial bodies na yan dito sa area ng solar system. Okay? Itong bilog na ito, ang nire-represent niyan ay dyan dumadaan ng ating planeta. Okay? Dyan nag-u-orbit ang ating planeta. At yan ay 12 months o 360 degrees. Isang loop from east to west counterclockwise para makabuo ng cycle of life, yung 12 months, or makabuo ng complete season every year. So, ibig sabihin, ang represent itong kulay cyan na ito na bilog or elliptical ay walang iba itong straight line na ito. Okay, so galing sa March patungo sa June. So kung ito ay galing sa March, pumunta siya sa June kasama yung buwan. So yung buwan, umiikot yan. Pag bumara yan sa pagitan nito,
Okay, ang tawag yan ay eclipse. Nag-align yung buwan, nag-align yung planeta, yung buwan at araw. So, pagka nakabara ang buwan sa pagitan ng araw at ang ating planeta at ng Pilipinas, ang tawag dun ay eclipse. So, yun yung panahon na makikita mo yung mga background star sa umaga. Kasi nag-eclipse, nagdilim. Pag nagdilim, makita mo yung mga bituin, no? Na naka-background dito sa likod ng araw at saka ng buwan. Kasi magdidilim. So, yun lang yung panahon na yun. Okay? So, pag tanggal na naman nawala na yung eclipse, dahil gumagalaw itong buwan at umiikot din yung ating planeta counterclockwise, dahan-dahan lang lalabas yung liwanag. Yan, ganyan, dahan-dahan. Yan, hanggang sa magliwanag ulit. So, yun ang ibig sabihin na eclipse. So, nasa ecliptic area, yung planeta, yung buwan, at yung araw na ang background ay mga bituin. Okay? So, nagtatravel ang ating planeta at ang buwan mulang March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. So, dito ulit tayo. So, ganun ang ginagawa niya dito. Okay? September, December, March, June. 4 na quarter. Okay? So, 4 seasons. So, yung 4 seasons nagsasagisag ng buhay. Kaya dapat ating sinag ng araw ay hindi 8. At hindi natin pwedeng gawin na yung 8 na sinag ng araw ay hindi galing sa araw, kundi galing sa 8 probinsya. Yan ay maling katuruan. No? Walang buhay, walang bansang Pilipinas na nanghihingi ng liwanag galing sa 8 probinsya. No? Ang buong Pilipinas, ang Luzon at Visayas at Mindanao, dapat ay natatanglawan ng 12 rays of our flag, of our sun. Natatanglawan dapat ang Luzon, Visayas at Mindanao sa katanghaliang tapat ng 12 sinag ng araw na sumisimbolo sa buhay ng tao, ng hayop, ng halaman, ng lupain, ng katubigan, ng atmosphere. Kasi ang araw na sumisimbolize ng buhay ay 12 buwan, 4 na seasons na may kinalaman sa buhay ng ating planeta, sa kalangitan, sa rehiyon ng araw. So, ganyan po ang pinapaliwanag ni Dr. Jose Rizal. At yan na hindi pwedeng baliin ng kahit sinong Chinese witchcraft historians. Okay? So, June siya pinanganak. Nakikita natin, June 19, 1891. So, lumakad itong planeta kasama yung buwan. Okay, sabay-sabay sila. Pagdating sa July, siyempre ito, sama-sama din dyan, ikot ng ikot din. Pumunta ang planeta sa August. Ang tingin ng ating ang tingin natin sa Pilipinas, gumagalaw ay yung araw. Hindi gumagalaw ang araw, steady yan dyan. Kaya nagkakaroon ng inclination and declination above or below the stars na nakita niyo dyan sa zodiac constellation ay dahil ang planeta natin ay habang umiikot ay siya ay gumagalaw ang North and South Pole 23.5 degrees maximum
towards the sun, dahan-dahan. Okay? Or 23.5 degrees away from the sun. Lumalayo yung north, lumalapit yung south sa sinag ng araw. Lumalapit yung south, lumalayo yung north. Okay, habang umiikot dito sa ating orbit. Okay? So, ang nangyayari dyan, sa itong sitwasyon, inaan dyan siya sa August. Okay? So, ibig sabihin, malapit nang magpantay yung araw at yung planeta natin sa isang level ng eclipse. Yung ating sight, yung sightings natin dito, observation sa araw. Dahil gumagalaw nga ang north and south natin. So, dating dito sa September, ang tumatakbo pa rin ang planeta natin, ang tingin natin ay ang araw ang tumatakbo. Okay? Magkapantay na yung araw at yung planeta. Ibig sabihin, ang nasisinagan niya ay 360 degrees na kalahati ng ating planeta. Okay? Equal ang araw, ang oras sa araw, 12 hours sa umaga, 12 hours sa gabi. Ibig sabihin niya. So ngayon, gagalaw na naman ang ating planeta dito sa October. Ang tingin natin nasa baba ang ating araw. Bakit nasa baba? Okay. So, ibig sabihin yan, lumalayo yung North Pole. Lumalapit naman South Pole. Habang papalapit ang South Pole, ibig sabihin, umiinit ang umiinit dyan sa may part ng Tropic of Capricorn going to the south. Pagtatag-init na. Pero magwi-winter na doon sa north kasi malayo nga. So, susunod na naman itong buwan, pag nagbarayan dyan, ay nag-eclipse. So, ikot-ikot lang yan, ganyan. Okay, so, punta naman dito sa November, dyan mo na makikita ang araw. Okay, so yung buwan natin, sunod-sunod pa rin. And December, andito sila magkatapat pa din. Okay? So, dalawang ating daigdig, nilagay niya lang natin yan dyan. Kunwari lang ay dalawa. So, ito lang din yan, no? Nilagay lang natin dyan as marker. Okay? So, ngayon, diyan kasi pinatay si Dr. Jose Rizal sa lugar na yan. December 30. Pagdating dito, sa ika-35 na years ni Dr. Jose Rizal nabubuhay sa ilalim ng rehiyon ng araw sa ating bansa, no? Ay pinatay siya na 7 ng umaga, binaril. At 7:03 nakatingin siya dito sa araw. Okay? At yung araw alas 7:03 tumingala siya sa araw. So, ibig sabihin yung araw naka-align siya sa planeta, sa bansa natin, at doon sa opposite ng ating bansa nandun naman yung sinasabing Sagittarius A na tinuturo dito na ito dito namatay si Dr. Jose Rizal, and then yung ating buwan. Okay, nakatingin si Dr. Jose Rizal sa December 30 siya, di ba? So, sabi dito parte yung ating planeta. Okay? So, kung nandyan yung planeta natin, dyan sa pinatay, December 30, okay? Doon sa June, yung alignment ng araw sa planeta, diretso doon sa June. Dito yung June, yung kapanganakan niya. Opposite nun ay yung Sagittarius A or center of our Milky Way galaxy. So, kaya ito, pagtingin niya sa araw, okay, pag tinignan niya yung June, okay, ang makikita niya doon sa last birthday niya
pag yung time na yun ay bineasure mo, okay, nakaharap yung June ay doon sa Sagittarius A sa center, no? So yung sinasabi na ito ay ito yung tinuturo ko kanina na doon siya pinanganak sa areang to. Okay, nasaan yung buwan natin? Dito center to, Virgin. So dito yung araw natin kanina, area niya. Okay, pag tinignan niya yung June, ang araw opposite noon, dito yung Sagittarius A, itinuturo niya ito. So ganun pinapaliwanag na makasaysayan na ang Pilipinas ay nasa rehiyon ng araw, no? So yung specific areas na yan ay nagsasaad ng season, no? So March is vernal equinox, and then June ay summer solstice. Okay, June 19 ito. So dito yung summer solstice. Tapos pagdating naman dito ng Earth ay September, yun ay autumnal equinox. Okay? Tapos punta naman siya dito sa December, end of autumn, beginning of winter. Okay? Tapos December 21, winter season na hanggang March 21, 20. March 21 ay tag-sibol na naman o sinasabing spring. So, dito tayo. Punta ka na naman doon sa sinasabing summer solstice. Okay, tapos birthday na naman ni Dr. Rosie Rizal. So, ganun po ang presentation nitong circle na ito o orbit na ito. Okay, yun yung every year ay umiikot tayo 365 days a year o 12 months a year. So ito ang elliptical symbol na to, no? Yung ellipse na yan, ang meaning yan ay ecliptic or yung sinasabing orbit. Okay, or 12 months or 360 degrees na pag-ikot ng daigdig in 365 days. Okay, so yun namang 24 hours, ang nire-represent naman niya ay yung dito sa Pilipinas. Dito buong mundo sa rehiyon ng araw. So rehiyon ng araw ay ecliptic area ng buwan, ng araw at ng ating planeta doon sa background star in 12 months dito sa celestial sphere, habang ang planeta natin ay nasa celestial equator. Okay, so naobserbahan natin yung araw na tumataas, bumababa dahil ang ulo at paa ng ating planeta ay tumutungo papunta doon sa araw o lumalayo ang ulo at paa ng ating planeta o North and South Pole away from the sun, no? So kaya nagkakaroon tayo ng summer o ng 4 seasons, no? Summer, autumn, tapos winter, and then spring, summer. So isang cycle yun, ano, ng 4 seasons every year. Yan ang nag-represent ng itong ecliptic zone na ito. Okay, yung sinasabing orbit ng ating bansa o ng ating planeta. So, ang nire-represent naman ito ay yung local area dito sa ating bansa. Okay, na yung bansa natin dito dumadaan sa pagitan ng equator. So, ito ay pagitan ng equator at ang Tropic of Cancer. Yan, dumadaan yung araw and then lumulubog dito and then tatago na naman sa likod, ilitaw naman dito sa silangan, babagtas na naman dyan sa Tropic of Cancer, anong equator, iliwanag
papunta sa katanghalian tapat. So yun ang meaning ng flood, ano. Ibig sabihin kahit dito sa flood natin daanin, na papaliwanag natin kung paano gumagalaw yung ating bansa sa ilalim ng rehiyo ng araw, no? Sa kalangitan, no? So yun ang ibig sabihin ng malayong bansa, no? Hindi yung kinukontrol yung araw ng fraternity ng Chinese ancestors, no? O nung fraternity ng bayan ng mga apo ng China na galing dyan sa Fujian province, ano? So yan ay pike, pamimiki ng kasaysayan ang ginawa ni Emilio Aguinaldo, kaya dapat siya ay kasuhan ng treason at siya ay palayasin patungo sa China at i-deport yung kanyang mga kamag-anak na nagtutolerate, yung kanyang mga kaibigan at mga kapatirang mga enchik na mga luko-luko ay dapat ay parusahan at itapon sa China, no? Pero wala silang karapatan na sirain ang kasaysayan na sinasabing Dr. Rizal na hindi tumutugma, no? Doon sa sinasabi ng mga anak ng bayan, no? Na mula sa province ng China. Okay, so maling flag ito. Dapat ko ay sunugin pati ang aklat ni Dr. Rizal na hindi nagsasabi ng katotohanan tungkol sa kanyang buhay. Ay dapat ay wasakin dahil walang bayan na minahal at inidulo ni Dr. Rizal bilang kanyang Pilipinas. Ang Pilipinas ay minahal at inidulo ni Dr. Rizal bilang bansa sa rehiyon ng araw at hindi bilang bayan sa fraternity ng dugo ng Chinese ancestry, no? Dahil si Emilio Aguinaldo ay tropa yan ng mga Fujian Chinese na si Jose Maricison, General Yefe, Lucio Tan, Henry C. Villar, Xiao Chua, lahat ng mga maikling pangalan, no? Na witchcraft historians na galing sa province of China. Okay, so ganyan po ang pagpapaliwanag ng sinasabi ni Ultimo Diyos, ano? Yan ay nagsasaad ng timeline na kung saan ang ating bansa ay ipinapahayag ni Dr. Rizal na nilalang ng Diyos na lupain na nasa karagatan diyan sa silanganan ng katubigan ng ating planeta na nasa ilalim ng kalangitan, sa ilalim ng atmosphere. Diyan nilalang ng Diyos sa katubigan yan ng ating planeta sa silanganan ang ating bansa na pinagmulan ng ating kaluluwa. Yun ang ibig sabihin ng sulat ng ating pambansang bayani. Kaya so walang Chinese historical figure na bayani na kung saan yung rehiyon ng araw, yung karagatan ay pinili niya at isinuko niya yun sa kanyang ancestor, no? So ang sabi ni Dr. Rizal, I surrender my life. I give my life to you for you alone. I die under your sky and in your enchanted land, eternally sleep. Goodbye. Sabi niya, my idolized country, sorrow of my sorrows, beloved Pilipinas, hear my last goodbye. There I leave you, all my parents, my loves. Without murderer, without oppressor, without hangman, without slave. Where fate does not kill, where the one who reigns is God. Okay, walang Diyos na ginawang childhood friend ni Dr. Rizal ng kanyang mga magulang. Walang ginawang kaibigang Diyos ang Pilipinas. Sabi ni Dr. Rizal sa line 5
of paragraph 8 and line 5 of paragraph 9 ng Mi Ultimo Adios. Walang ibang makapagliligtas at makapagtutubos sa bansang Pilipinas kung hindi ang pagtawag natin sa Diyos. Sabi niya, "O country, pray to God. Pray for your final redemption, you will see." Kaya makikita lang daw ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng pagtawag sa ating Diyos, sa pamamagitan ng panalangin. Okay? So, ang pagdarasal sa ating Diyos, ang pagdarasal ng buong bansa, yun ang kaligtasan natin, no? So, maraming salamat po muli at ito ang inyong lingkod, kumagalang na inyong kababansa at itinatakwil ang lahat ng mga makabayan na galing sa province of China na sila'y magsiuwi na sa kanilang ancestors dahil galing sila sa dugo ng Inchik, hindi sila galing sa lupain ng Pilipinas. At yang si Teresita Angsi, sunugin na ang kanyang mga aklat tungkol sa buhay ni Dr. Jose Rizal dahil si Dr. Jose Rizal hindi pinanganak sa pamamagitan ng rape sa ating bansa. Hindi pwedeng gahasain ng Inchik ang ating lupain at ibigay ito sa People's Liberation Army upang iligtas at maging kaligtasan ng mga plunderer na Inchik at mga sinungaling na Inchik. So kung kayo may planong isuko ang inyong bansa sa Diyos, isuko nyo. Huwag yung isuko nyo yung sa ancestors nyo, yung Diyos pati ang rehiyon ng araw. Okay, so walang Inchik na Rizal na ibinigay yung region of the sun at karagatan sa Chinese village para yung araw ay gawing ilawan doon sa bahay ni Mr. K. Yinan, no? So maraming salamat po. Hanggang dito na lang muna. At sa muli, i-discuss natin kung sino-sino ang nagwasak sa kasaysayan ng ating bansa. God bless you all, mga Pilipino, namin na mahal pong kababansa. Salamat po.